Kopya pa? Pero ito yung lookup function last week. Yung lookup function last week. B3. B3. Yung B3 natin yan. Okay? Itong B3 nito, kung makikita nyo, RAB001-0. So, meron din tayo dito sa master. Sa master, RAB-00-001-0. So, dito wala tayong problema. Kasi isa lang siya, di ba? Tapos dito sa B3, isa din siya. So, magkamukha lang. Pwede natin gamitin yung sum ifs. Kasi isa sum niya. Okay? Pero, naka-record na. How about RAB002? Sa master file natin, RAB, meron tayong 002-0, 002P-0, 002PR-0, 002PRO-0. Basta ilan yung 002 natin? Marami. Di ba? Samantalang dito sa isa lang. Ibig sabihin, yung RAB002-0, i-add nyo tong lahat nito. I-add nyo siya. Okay, halimbawa sa January. Ano yung magiging total niya sa January? Sa January, ang magiging total niya ay 7145. Sa January pa lang yun, 7145. So dito makikita natin 7145 sa January. Okay? So paano natin gagawin 'yon? So dito, alin yung common natin? Common natin hanggang RAB-002. Dito sa may master natin. Di ba yun ang pinaka-common natin? RAB-002. So lahat yan merong RAB-002, di ba? So maliban na lang yung mga kasunod na data. Meron tayong P, PR, PRO, PROM. So ibig sabihin, kung meron tayong common, pwede natin siyang kuhanin. Paano natin kukunin? Okay? From here, meron tayong RAB-00. So kuhanin natin yung how many characters? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 characters kukunin natin from RAB-001. So, lahat yun kukuha natin dito. So, meron tayong 7 characters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? So, paano natin kukuhanin yun? Meron tayong equals left. So, left, comma, then F4, kasi dadrag natin pa right. Kasi pag dinrag natin pa right, kailangan yung A, hindi siya magbago. Kailangan A column pa rin siya. Kaya ipifix natin yung A column. Comma, ilan yung kukunin natin? 7. So, 7, pag in-enter natin to, so kukunin natin yung RAB-001. Pag dinrag natin, RAB-002. So, meron tayo dito, RAB-002. So, lahat yan merong RAB-002. Okay? So, pag nakuha na natin, meron tayong wild characters, di ba? Kahit na ano ang kasunod, babasahin niya. So, lagyan natin ng wild characters. And, yung wild characters natin na asterisk. Okay? So, pag nakita na niya yan, lahat yon babasahin niya rito kahit na ito ay 2-0, 2P-0, 2PR-0, PRO-0. So, try natin. Anong functions yung gagamitin natin para masum natin lahat ito? Sum if. So, gamit tayo ng sum ifs. So, lagyan natin ng S para in case na magdagdag kayo, pwede. Sum ifs, okay, with S. Ano yung sum range natin? Ang sum range natin ay
C. Yung C yung sum range natin. Pag dinrag natin pa kanan, ang magiging sum range natin ay D. Another right, E naman. So, hindi natin ipipix yung C natin. Comma. Saan natin kukunin yung criteria range natin? Ang criteria range, nasa yung RAB-00. Nandito sa column A, di ba? Yung sa column A. So, yun ang i-highlight natin, ha? Criteria range. And then, pag dinrag natin pa kanan, kailangan nakapix siya dito sa column A. Yung criteria range natin. So, F4 natin siya. F4. Okay. And then, comma. Ano yung criteria range natin? Ang criteria range natin ay yung kinuha nating left kanina. So, yun na yung magiging criteria range natin. So, pag in-enter natin to, enter natin. So, mag-appear siya. Negative 8488. Tingnan natin kung negative 8488 ba. So, yung January natin. Negative 8488. Yung February ilan? 1643. Ano yung February natin dito? 1643. How about yung pangalawa? Drag natin pababa. 7145. Ano yung 7145? Yun yung lahat ng merong RAB-002. So, check natin dito kung tama. So, lahat ng RAB-002 natin ay ito, hanggang dito. So, isam natin yung January. Ilan yung January? 7145. Ilan yung February? 6815. So, pag dinrag natin to, kailangan 6815. So, 6815 siya, di ba? So, pag dinrag natin lahat, drag natin here, and then drag natin pa kanan. So, ilan yung total? 1689707. So, kailangan same lang din dito. Okay? So, meron tayong 18, 19, 17, 16 lang ang wala. Wala ba 16 dito? Meron tayong 16. Tanggalin natin 16. Okay, kahit ilagay natin para ma-check natin kung tama yung formula natin. Okay? So, drag natin ito. So, how much the total? Total natin is 170. So, filter natin, lagyan natin ng comma, separator between thousands. So, 1,705,157. So, tingnan natin sa master. Ilan ba yung data natin? So, 1,097,000. So, meron pa tayong wala. So, dito, meron tayong 1, 2, 3. Wala tayong 4. Kasi may mga kulang tayo. 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 10. So, marami pala tayong kulang kaya wala. Kaya hindi magtatali yung data natin. Okay? Pero, ganito yung calculation, yung computation ng wild characters. So, yung wild characters natin, kinuha lang natin yung 7 characters to the left, and then isasama natin yung master file natin. Okay? Dito sa master file. So, ginagamit lang ito kung meron tayong meron tayong reference. Like for example, from here, meron tayong 7 characters to the left, and then iba-iba yung items natin sa master file. Although isang items lang siya, kaya lang pag nag-promo, magiging ibang items na. Kasi hindi natin pwedeng sabihin na magkamukha lang yung regular na item, tapos nilagyan natin ng promo. So magkaibang items dapat yun. Ang part number. So item number magkaiba dapat. Although magkamukha siya, let's say, ito ay regular item natin ay isa lang. Yung promo natin ay buy one, take one. So, kailangan ibang code yun. Hindi siya pwede sa database na magkamukha lang siyang code. Pero, paano mong malalaman na ilan yung nabenta mo doon sa item na yon? Kung meron kang promo na, meron kang 1 regular, meron kang 2, meron kang promo na 3, meron kang 4.
So, kailangan malaman mo kung ilan yung benta lahat. Di ba? So, ito yun. Ganito yung calculation. So, di mo naman kasi pwedeng kuhanin yan ng same lang din kasi magkakaiba nga siya ng item number, ng SKU number. Okay? So, may tanong? Paano sir kung hindi value yung Alin? Kung yung hinahanap dito, kapag hindi siya value, hindi mo siya pwedeng gamitin na sum. Kumbaga, pwede siya count. Kunyari mo, ilang beses nag-appear. Kung value yung hinahanap mo. Kung ilang beses siya nag-appear. Pero kung sinabi mong hanapin mo yung text, hindi siya makuha. Kasi sa VLOOKUP, ang kinukuha niya lang ay yung una lang. Yung first line lang. So kung ito ay hindi value, hindi mo siya pwedeng, let's say, hanapin natin ano ba yung nasa 002PR. So kailangan 002PR din yung nasa kabila. Kasi pag ginamitan natin ng wild characters, ang kukunin niya lang ay yung first word na nasa itaas. Kunyari mo, mga word dito, hindi siya 859. Let's say, ito yung test lang. So test lang yung makukuha niya ron. Kahit na ito ay test 1, ito ay test 2. Kapag ginamit niya yung VLOOKUP or yung index, test lang yung hanapin niya. Kasi yun lang yung nasa first row. Kasi sa VLOOKUP natin, kapag duplicate, yung una lang yung hinahanap niya. Okay? nag-iam lang po? Ha? Alam. Yung sa project ko kasi sir, yung category ng courses. Okay. Tapos meron siyang description ng courses. So So ngayon sa category, marami siyang courses na ngayon, Okay. gusto ko siyang makita sa tables. Hindi ko ba Sa tables, pwede mo makita kung ilan. yung first, yun na, first lang yung kinukuha. Yung ano na, site. Sa VLOOKUP yan. Pero sa pivot table naman, kukuhanin niyo lang lahat. Kukuhanin niyo lahat yan. Pwede naman sa pivot table. Sa pag-aaralan. Pwede kasi yun ng filter. Ha? So, using filter, pwede mo siyang makuha lahat ng category sa course. Okay. Kaya pinapahirap mo kasi. Okay? So, ito yan. Yung kailangan number lang siya. Okay, so ito, na-discuss naman na natin ito. And then, we'll proceed to yung kinopya nyo. Week 5. Okay? Bago tayo magpunta dito sa may pivot table natin, yung video shockwave natin muna. Nakapanood ba kayo sa video shockwave? Na-try nyo? Hindi nyo try? Kung gumagana sa inyo? Kasi wala lang ako internet connection. Meron na ngayon. Nandito ako na pala. Kasi nakakonect ako sa kanya. So, nandito na pala siya. Kaya lang, kasi magda-download lang ko yan. Magda-download dito. Dito sa video nito, okay, itong kinokopya ko ng video shockwave. Halimbawa, gusto nyo mag-aral ng index. Kapag tinype nyo yung index, automatic, lahat ng topic na may index, mag-filter. So, pag nag-filter siya, i-click. Sandali. So, pwede po kayo na may... Sige na. Sila nga po. Sir, mga sumulong po. So, sir, okay. Sige, okay lang. Walang problema. Okay. Dito sa may index, malabo pala. Pero index yung nakalagay. So, itong index, makikita nyo lahat ng topic, lahat ng may word na index, makikita nyo rito. Kapag kinlik nyo siya, let's say, click ko tong isa. Automatic magpapalit yun dito. Kung ano yung kinlik nyo. Yun na yung mapapanood nyo rito. Nakalink siya sa YouTube din. Okay, ayan, nagkupan siya, nagbabasa. Okay, yun yung sa BG Shockwave. Ngayon, papaliwanag ko sa inyo, paano bang ine-edit or paano ginagawa. Okay? So, dito, una muna, huwag niyong pansinin itong filter nito. Kasi filter ito using BBA din. Okay? Dito, pag bago, mag-create tayo ng bago. Let's say,
Ay, mag-N. Ayan. Control N. Okay? So, dito meron tayong developer at saka meron tayong insert, di ba? So, sa insert, mag-insert kayo ng ditong tool. More tools dito sa may ActiveX controls. ActiveX controls, pag kinlik nyo siya, mag-click kayo ng isa and then click nyo yung S. Mag-click kayo ng isa then click nyo yung S, which is Shockwave plus object. Shockwave plus object. And then okay. Hindi nag-appear? Dito sa may developer, insert, and then dito sa may pinakababa ng ActiveX controls, meron kayong more controls. So more controls, insert, more controls. Tapos ang class picture. Tapos na. So ito, pag kinlik niyo siya, S, Shockwave plus object. And then okay. Pag nag-okay kayo, meron kayong cross. So highlight nyo lang kung saan nyo ilalagay. So ito na yung pinaka-plus object nyo. Ay, lumaki. Insert. And then shock plus object. And then okay. And then click nyo lang siya. So ito yung magiging nag-iba. Hindi, embedded grid view. Dapat Shockwave plus ang nakalagay dito. Nag-iba to. Insert. Nag-enter sa inyo? Pag in-highlight nyo, Cannot insert objects, sir. ito, ganito nag-appear. Cannot insert object. Yes, sir. Ano kaya problema nito? Shockwave. So may problema siguro yung version. Sa akin, nag-iiba-iba naman eh. Ngayon, option button naman ngayon. Mag-ibang mo siya. Pero ang kiniklik ko naman ay Shockwave. Sige, nag-okay? Double click yan, hindi okay. Ayan, ito. So, double click. Ito yung mag-a-appear. Ito yung Shockwave. Ngayon yung Shockwave nito, pag nilagyan mo kasi ng properties, yung movie, kung saan siya nakalink, ito, movie data, kunyari mo, paste mo yung site dyan, magpe-play siya. Kaya minsan makakita kayo sa Excel file na merong video games, di ba? So, dito nila pinipaste yun. Kung makikita nyo address, nandito siya. Pero tayo, hindi natin pipaste dito kasi every time na mag-trigger tayo, iba yung lalabas. Okay? So, meron siyang triggering cell. So, dito sa triggering cell natin, dito, meron tayong okay. Dito ang triggering cell natin ay nandito sa may A. So, unhide natin. Unhide. Ito yung triggering cell. So, pinangalanan ko siyang cell video URL. So, ibig sabihin, kapag nagbago ka, kung ano yung kinlik mo rito, let's say, kinlik natin kanina ay index, di ba? So, kung ano yung kinlik mo rito, yung address na nakatago rito, isi-save niya ron. So, palabasin natin yung address. Unhide, right-click, unhide. Okay? So, ito yung mga address. Kapag nag-play kayo sa YouTube, kunyari mo, play nyo, ay makikita nyo dun sa pinaka-header nyo, itong address nito. Makikita kayo ng address na YouTube Watch V TV. So, ito yung makikita nyo mga address. Ang gagawin nyo dyan, kukopihin nyo lang. Okay?
So, kukopyahin nyo itong address nyo na ito. Pagkakopya nyo ng address, ipipaste nyo lang dito. Pero papalitan natin itong watch question mark V nito. Kaya meron tayong formula na, another formula dito, which is substitute. Okay? So ito ngayon, yung save niya doon sa may A1. So paano siya magti-trigger? Right click, view code. Ito yung triggering niya. Ito lang siya, ito. Ito mismo yan. Okay? So una, yung video natin, sana nakasave di sa range A1. Kasi yung video URL natin, cell, ito yon, yung nasa A1. Ito siya. Nakita niya, cell video URL. So, ibig sabihin, kung ano yung laman nito, yun yung ipi-play niya. So, nakita niya doon sa video natin. Okay? Kapag ang video natin ay blanco, exit na siya. Kasi wala naman siya ipi-play eh. Kapag blanco. Otherwise, movie player, ito yung code na kukopyahin nyo ngayon. Yung player 1, ito yung pangalan ng shock, yung flash nyo. Shockwave. So, pag kinlik nyo siya, developer, design, so nakita nyo rito, player 1. Kaya kung ano nilagay nyong player dito, kapag kinlik nyo, yun din yung isusulat nyo rito sa object ng player nyo. And then, copy nyo lang ito, stop movie 1, movie equals to video. Kasi kung ano yung nandun sa video cell natin, yun ang ipi-play niya. And then, play that allow full screen. Kasi kailangan mag full screen siya. And then, end if. So, ito lang yung kukopay nyo. And then, paano naman niya nakikita kapag kinlik natin, ito, okay? So, ibig sabihin, yung video natin, hahanapin niya using VLOOKUP yung pangatlo. Kasi ito yung active cell natin. Active cell, magbi-VLOOKUP siya dito sa may embedded video. So, meron tayong 3 columns from the lookup value to embedded video. So, yun yung kukuhanin niya dito. Yung range video, application, worksheet function, VLOOKUP, kung ano yung active cell nyo, and then to FI3. So, yun yung isa-save niya dito sa video nyo. Okay? So, pag na-play na niya, pagka nag-select kayo, ang triggering niya is, kapag nag-select kayo ng active cell, kung ano yung sinelect nyo, yung value niya, kasi worksheet change ang nilagay natin dito. Kapag nag-change yung value ng A1 nyo, automatic magpe-play siya. So kaya pag sinave natin ito, kapag linilipat natin yung file natin, ay yung active cell natin, yun yung ipi-play niya. Automatic ipi-play niya yun. Bakit automatic play? Kasi meron tayong autoplay 1 na dinagdag dun sa formula natin. So, ito yung formula. And G1. Ang nakalagay sa G1 natin ay autoplay. Autoplay is equals to 1. So, nag-iba siya. Nag-iba ng play, di ba? So, hide natin. So, let's say ito yung play natin. So, automatic, ipi-play niya yan. Kung ano yung sinelect. Kaya kung gusto niyo magdagdag, halimbawa, magdadagdag kayo, copyin nyo lang yung address dun sa YouTube, paste nyo lang dito, and then automatic na yan. Kasama na yun sa play. Okay? So, ito yung lagi ko pinapanood. Yung boses na yan, si Mike Girbin. At saka yung isa is Excel Span. Okay?
So dyan, kung gusto nyo balikan yung mga ibang video or mga ibang example, pwede kayong mag-select dyan. Okay? So ganun lang yung pag-update ng video. Ngayon, kung gusto nyo idagdag yung, let's say, magdadagdag ng video, yung, let's say, yung topic natin dito, check ko lang yung address ng video natin. So, YouTube. Yun ako pwede. My channel. Welcome to Excel 2010 Statistics video number 27. Hey, if you want to download this workbook, Excel 2010. Halimbawa, yung itong F4. Intermediate. So, pag pinlay nyo to, nakikita nyo itong address. Meron siyang watch question mark V. Play mo natin. So, yan lang yung kokopyahin nyo. So, i-copy natin. Post muna natin. And then, paste natin dun sa dulo. Paste. Automatic, magsisave yan kasi naka-table tayo. Let's say, Roger. Okay? So, pag kinlik natin dito, makikita nyo automatic na rin yung formula rito. Unhide natin. So, pag hindi siya nag-save, hindi pala, copy, dito nyo, paste. Ito, automatic na yung formula dito. Okay? So, dito, lalagay natin dito is, ano yung name niya? Copy. Paste natin dito. Okay? Okay. So ngayon, pag kinlik natin yung pinakadulo niya, try natin kung mag-play. So ayan, nag-play na siya. So yun yung pagdadagdag. Lookup functions. Nag-play na siya, di ba? Pag-aaralan ngayon. So pwede nyo idagdag. Kung ano man yung gusto nyo idagdag, ipipaste nyo lang dito sa may wag dito sa title, link watch playlist. So, Yan hide nyo lang, naka-hide lang naman yan eh. katulad lang din ng VLOOKUP yan. Yan hide nyo lang, then paste nyo rin sa dulo. Yung V is Then i-name nyo kung ano yung gusto nyo i-name doon sa title. horizontal. So, Okay. sa VLOOKUP, ang pagkakaiba niya lang Close sa natin. VLOOKUP and So yun lang yung sa flash wave. So kung gusto nyo mag-edit, edit nyo yung video na, yung Excel na nasa inyo. So ngayon pupunta tayo dito sa may pivot table. Sino na nakagamit sa inyo ng pivot table? Isa, dalawa, ikaw, Melvin, dalawa. So halos dalawa lang gumagamit. Kasi powerful itong pivot table nito. Itong data nito, kinuha ko na rin sa website ni Mike Girvin kasi mahirap mag-provide ng data. Okay, kaya yung mga data natin ay so kung makikita nyo, ilang rows siya? 500,000 rows. So paano kayo mag-a-analyze ng ganong karaming data? Di ba? Okay, ang dami niya, 500,000 rows. So dito sa pivot table, more on summary report. So kung gusto niyo mag-analyze ng mga reports, so mas mainam ang gamitin yung pivot table. So kaya nag-arrive sila do sa Power Pivot kasi nakita nila yung potential ng pivot table kung gaano siya ka-powerful.
Kaya nag-provide sila ng Power Pivot. Ang Power Pivot, magagamit niyo siya sa version 2010, mag-install kayo ng separate add-ins. Pero kung sa 2013, kung naka 2013 na kayo, nakasama na siya doon, naka-incorporate na siya sa 2013 at saka sa 2016. So hindi niyo na kailangan i-install pa yung Power Pivot. At saka yung Power Query. Yung Power Pivot and Power Query, isa pa yan sa mga, kumbaga, pag-aaralin yun sa mga expert na siguro. Kasi powerful yung dalawa na yun. Okay? So, dito muna tayo sa pivot table. Sa pivot table, so magsasummary tayo, meron tayong product, region, and date, units, and price, and discount. Let's say meron tayong gagawin na report. I-analyze natin. So, gawa tayo ng pivot table. Go to insert and then pivot table. Or meron tayong shortcut na Alt and V. So, makikita nyo dun sa Alt and V, pag kinlik nyo yung Alt, mag-appear lahat ng mga shortcuts, di ba? Alt, N. So, susunod sa insert, N. So, click nyo yung N, tapos V. So, merong V. Ano yung gagawin nyo? Pivot table, then T. So, automatic na siya. Kung ano yung shortcut na nakikita nyo. Kung madalas nyo siyang gamitin, pwede nyo gamitin yung shortcuts. And then, okay. So, meron tayong, by default, ito yung by default ng 2007 and above. Pero, pwede kayong gumamit ng classic na drag and drop. Ano yung classic na drag and drop? Ito yung original by default ng 2003 version. Kasi sa 2003 version, pwede kang mag-drop dito. Pero dito sa 2007 above, hindi siya pwede. Dito mo lang siya pwedeng i-drop. So, dito lang, alis sa apat na ito. So, nakikita nyo yung, ibig sabihin, hindi siya pwede. Pero pag dito, nakikita nyo yung kulay blue, lumilipat siya, yung kulay blue, kung saan mo siya itapat. Okay? Ganon din dito. Pag gumawa kayo ng drag and drop, right-click nyo lang siya, pivot table options, punta kayo ng display, and then classic, and then okay. So, mag-iiba na siya. So, meron na siyang drag and drop. So, pag drop niyo siya, let's say sales rep dito, pwede mo nang i-drag. Okay? And then, how about price? Let's say sa price. So, sa price, pwede nyo, let's say, gawin natin sum of price ito. Right-click. Anong difference nitong format cells and number format? Ang format cells, ibig sabihin, pag pinormat mo siya, although dito format cells ang nakalagay, kapag pinormat mo siya, let's say separator natin is thousands and then 0, isa lang yun na po format. Pag format cells ang ginamit mo. How about right-click number format? Kapag number format, even format cells ang naka-appear dito, kasi yun naman talaga yung by default format cells. Pero pag kinlik mo yung 0 dito, let's say 0, okay. So, lahat na siya. Buong column na siya. I-format niya. Okay? So, kung ito ay total, nitong bawat, let's say, sales rep unread, ito yung, ilagay natin yung total sales. Let's say, magkaroon tayo ng sales. So, equals units times price natin para magkaroon tayo ng sales. Okay? And then, control 1, format natin ng, let's say, no zeros. Okay? And then dito, pag ni-refresh natin yan, hindi pa siya kasama. Kasi hindi naman natin sinama yan eh. So, gagawa tayo, later on, gagawa tayo ng dynamic range na kapag nag-refresh tayo, automatic i-add niya dun sa table natin. Okay, pero for the meantime, kuha natin yung source natin. Change the source. Ang source natin ay yung lahat. Then, okay. So, ngayon meron na tayong sales. So, doon tayo magbase ngayon sa sales. Sales. Right-click. Number format. Number. Use separator. And then 0. Okay. So dito sa sales natin, pwede nating, let's say sabihin na
from highest to lowest. Sabihin natin, filter natin yung top 15 or top 10 or top 20 natin. Meron tayong value filter, top, let's say, top 20. So, ibig sabihin, top 20 lang yung i-filter niya. Okay? So, ito yung pinaka-top 20 natin. So, kung gusto nyo mag-appear lahat, so, tanggalin natin yung filter. Gusto nyo mag-appear at gusto nyo magkaroon ng ranking. So, duplicate nyo lang yung sales nyo. Let's say, sales natin dito. Okay? So, meron tayong sales, sum of sales, at saka sum of sales 1. So, dito, pwede nyo baguhin yung header. Pero, hindi nyo pwedeng i-title yung the same title, no? Nandito sa header nyo. Let's say, ano yung title natin dito? Sales, di ba? Hindi natin pwedeng lagyan ng sales dito. So, kung lalagyan ko ng sales, enter, hindi siya allowable. Pero kung gusto nyo sales pa rin ang nakalagay doon, ang gawin nyo, dayain nyo na lang, sales, lagyan nyo ng space. Lagyan natin ng space. So, mag-enter na siya. Kasi hindi naman siya magkamukha, di ba? So, dito may space, doon wala. Okay? So, dito, gagawin natin, let's say, ito ay gagawin natin ng ranking. So, paano natin mapapakita yung ranking nito? So, meron tayong show value, right click, show value as, meron tayong ranking largest to smallest. Kasi yung largest natin, yun ang gagawin natin. So, saan natin? Sales rep. Then, okay. So, ibig sabihin, ito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito, may ranking tayo. Hanggang kung ilan yung... So, kung gusto natin makita yung ranking ng data natin, pwede natin i-ranking yan. Okay? So, yun yung ranking of datas. So, click natin yung ranking, remove natin, and then remove natin yung sales rep. How about date? Sa date naman. So, meron tayong date na analysis by day. So, meron tayong from January 1, 2014 to December 2016. Gusto natin mag-analyze ng per month and per year. Ayaw natin yung per day. So, meron tayong group. Right-click nyo, yung date, right-click, and then group. Okay? So, hindi siya mag-group kung ang data nyo ay mayroong text. So, ibig sabihin, kailangan pag serial number, lahat, at pag date, lahat ay serial number. Ang date kasi natin consider as serial number. Okay? So, let's say months. Kapag months lang ang kinlik natin, let's say meron tayong 2014, 2015, 2016. Yung January ng 2014, 2015, 2016, magsasama-sama yan. Kasi months lang ang kinlik natin. Pero kung kinlik natin yung years, magsiseparate siya. So, click natin yung years. And then, okay. So, ibig sabihin, 2014, 2015, 2016, meron siyang date. Ngayon, kung gusto niyo namang i-analyze, mahirap i-analyze pag ganito, di ba? So, mahirap yung kunin yung percentage. Yung years nito, magpo-provide kasi siya ng years, maliban sa date kanina, nag-provide ng years, pwede nyo ilipat dun sa column labels. Okay? So, pag nilipat natin sa column labels, so, ganito na yung magiging ayos niya. Okay? So, yung ayos niya is 2014, 2015, 2016, and then the grand total. So, karamihan, pag nag-analyze tayo ng sales, let's say meron tayong sales rep, lagay natin sa report filter. Okay? So, sino ang benta ni, let's say, ni Anna Reid? Okay? So, ito yung benta ni Anna Reid. So, meron siyang 40,563,000. How about the other sales rep? And Singleton. So, ito yung sale niya. Okay? Paano kung ipiprint niyo lahat? Kung pinapiprint or gusto niyang magkaroon ng own copy every sheets.
So, pwede rin siya. Meron tayong options. So, nakita nyo, pwede rin kayo maglagay ng chart dyan. Okay? So, let's say ito. Ito yung chart. So, kung gusto nyo itago ito, right-click and then hide. Gusto nyo baguhin yung design. So, marami tayong design dito. So, pwede nyo siyang baguhin. Okay? So, ayan. So, ito, pwede nyo rin move either nandito or sa ilalim. Control 1. And then, bottom. So, pwede siya mag-move. Kahit na anong gusto nyo. Okay? Pag nagbago rito, automatic, magbabago rin siya. Let's say, Ana Reid. Kay Ana Reid lang to. So, magbabago yun. Okay? So, ayan yung sa chart natin. Ngayon, kung gusto nyo magkaroon ng every sheet, halimbawa si Ana Reid or yung singleton. So, meron tayong options. And then options dito. And then show, report, filter pages. So, isa lang yung nandito natin, kaya isa lang yung mag-appear. So, pag kinlik nyo siya, okay, automatic, kung ilan ito, kung ilan yung nandito, ilan ba yung nandito? So, kung bibilangin nyo siya, marami, di ba? So, ipoprovide nyo yung sheet na yun, kung ilan man ito. So, hindi na kayo mag-copy-copy na lang. So, provide nyo lahat yan. Options, and then show, report, filter, then okay. Pag in-okay ko yan, automatic i-split niya yan. So, in-split niya, di ba? Lahat yun, lahat ng sheets. So, ibig sabihin, meron na kayong isang copy. So, meron kayong kay Ana Reid, kay Ann Singleton, kay Antonio Watkins. So, lahat yan, ipro-provide niya. So that is it's only one ang nandun, sir. From what you, sir, like you have sales rep, but on top of that, meron ka pang region. Yun yung pipiliin mo. So, ang region ang ano niya? I-split mo, papalit niya region. Kung may region ka, halimbawa ay, i-delete muna natin to. So, let's say, shift, click niyo yung una, click natin yung last, right click, and then delete. Okay, para dinilit niya lahat, di ba? So, yung region natin. Sa region natin, ilan lang yung nasa region? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Pag report filter pages niya, pamimiliin kayo kung ano yung gusto nyo i-separate. So, let's say gusto natin separate yung region. Region lang i-separate niya. Sa region. Okay, pag na-separate region, pero lahat yan, sales rep ng sales, all sales rep. Kung gusto nyo ulit separate na bawat region, sales rep, i-click nyo yun. Show, report, filter. Then, ipoproduce niya lahat ng sales rep. Okay? So, yun yung report filter pages. Just in case may magbago dyan sa data, sa raw data, automatic din ba mag-a-adjust lahat? Dito sa data? Kailangan mo lang i-refresh. Hindi siya automatic kasi hindi naman siya formula. Right-click, refresh. Yung main data? Kahit saan. Basta nag-refresh ka ng isa, basta mag-connect siya, mare-refresh lahat yan. Lahat ng filter. Lahat ng table mo or i-refresh mo rito. Refresh all. So, nakalagay dito. Pwede. Refresh all mo lang. So, pag ni-refresh all mo or meron shortcut na Control Alt F5. So, nilalagay naman niya yung shortcut. Ayun, Control Alt F5. Kung ayaw mong gumamit. So, i-refresh niya lahat ng pivot table. Kasi pag nagbago ka rito, unless kung magdadagdag ka ng hindi naka-dynamic. So, yung dynamic, tuturo ko sa inyo kung paano mag-dynamic ng data. Kapag nagdadagdag kayo, kasi minsan, meron tayong data na padagdag lang tayo ng padagdag. Like for example, ngayon, ang January report, natapos na yung January, dinagdagan mo ng February, magiging January to February. Kailangan pag nag-refresh ka, automatic, capture niya yung nasa dulo. Di ba? So, pwede yon. Like for example, dito, let's say meron kang source, di ba? Ito yung source natin. So, up to 500,000 lang. I-copy nyo yan. I-copy nyo. Meron tayong formula na bibilangin niya yung non-blank cell, di ba?
Anong formula yan? Count A. So, meron tayong count A. Kasi pag count lang, binibilang niya lang yung number. Pag count A, bibilangin niya yung non-blank cells. So, yung count A natin, alin ba yung column na hindi nabablanko? Kasi minsan, merong column na nabablanko eh. Hanapin mo kung ano yung column na hindi nabablanko. So, ito, column nito, hindi nabablanko. Let's say, anong bilang niya? 500, di ba? 500,000. So, sakto siya, 500,000. So, pwede natin gamitin itong column A as our counting in dynamic data. Okay? So, punta tayo ng formulas. Punta tayo ng naming convention. Okay? Sa naming convention natin, so maglalagay tayo ng new, let's say, pivot data. Katulad ng nasabi ko sa inyo, hindi kayo pwedeng maglagay ng space sa naming convention. And then, i-paste nyo ngayon dito yung kinapin nyo. So, naka-paste na siya, di ba? So, ito yung ibig sabihin, hanggang dito yung range niya. Okay? Hanggang ano siya? From data 1 to column H. So, pinag-aralan din natin last week na lahat ng sinusundan ng column, kapag nag-index tayo, hindi yung value yung kukunin niya, kundi yung range. Di ba? Yung range ang kukunin niya. So, papalitan natin na instead na H500,000, i-delete natin to. Lagyan natin ng index. Okay? So, sa index na yon, ano yung hanggang saan kukunin natin? Sa column H, di ba? So, highlight natin yung column H. Okay? Kasi, yan yung kukuhanin nating result. Comma, ano yung hindi nabablanko? Bibilangin natin pang ilang row. Yung A, di ba? So, count A, yung column A. And then, close parenthesis sa count A, close parenthesis sa index. And then, pag click natin ito, check nyo kung gumagana yung range nyo. Pag click nyo, kailangan naka-highlight siya. Close natin. Magdagdag tayo. Let's say, magdagdag tayo rito ng 2. Okay? So, click uli natin yung range natin. Kailangan, doon na siya sa dulo. Diba? Lumalakad siya. So, ngayon, pag nilagay natin dito sa may, asan yung pivot table natin, ito siya, di ba? Asan yung source? Yung source natin, hindi na to yung source natin. F3, i-paste natin yung ginawa natin. F3, paste natin dito. Ito na yung source niya ngayon, yung pivot data na ginawa natin doon sa name manager. Then, okay. So, pag ginawa natin yung automatic magre-refresh kasi kung siya kinuha natin. Ngayon, pag kinapin natin ito, then paste uli natin, dito hindi pa siya magre-refresh kasi wala pa naman tayong ginagawa. Hindi katulad kanina, pumunta tayo dun sa name manager and then nilagay natin. Ngayon, pagka ni-refresh natin, right click and then refresh, automatic magbabago yung quantity nito. Ay, nagbago siya, di ba? So, automatic yung dynamic range natin. Okay? What if there's a gap sa row, sir? Like, sa data mo, sa pinakababa, okay, there's one row blank, then ito? may data pa, na marami pa. Hindi, kung ito ay blanco, hindi ito yung tinatawag nating good data. Kasi kahit sa filter, hindi niya isasama to. Ngayon, din naman sa may, kung ang blanco ay ito lang, let's say, ito, kung nagbablanko siya, kung may time na nagbablanko yan, pero hindi lahat. Kaya sabi ko sa inyo, hahanapin nyo yung talagang column na hindi nagbablanko. Yun ang bibilangin nyo. So there's no way na ma-capture lahat na up to the last? To the last, wala. Hindi pwede? Hindi pwede. Hindi siya pwede. Doon sa kwan, nakaka-capture natin sa may BBA. Kasi sa ilalim tayo nagsisimula. Ilalim pataas. Dito naman, hindi. Dito tayo mag-capture sa from highest to lowest.
Unless na lang kung gagawa kayo ng sarili niyong functions. So, capture last row. What if accidentally na-delete yung isang row without your knowledge? Parang may gumamit kasi delete yung line. Automatically bang hindi makukuha yung last balance? Itong last, hindi makakuha. Ito Hindi, lang. I mean, kunyari, nag-edit ka from, let's say, 4,000, Ah. 400,000. Ah. The rest ng pamaba, hindi na niya makukuha. Hindi. Ay, hindi. Makukuha niya pa. Kasi isang row lang yung na-delete niya, di ba? Oo. Kapag isang row lang na-delete niya, magma-1 ka lang. Halimbawa, na-delete ito, di ba? Na-delete ito. Oo. Tapos nag-edit ka doon sa may from 100 to 400,000. Makukuha pa rin yun. Makaka-capture pa rin. Hanggang 500,000. Hanggang dito. Lang meron. Hanggang dito. Ito, kasi magma-1 ka kasi hindi niya nabilang yun. Lang niya yung isa. I-move niya lang kasi isa lang yung nabura niya eh. Hindi masasama yung dulo. Kasi ang bilang niya, ang binibilang niya, ang nabilang niya lang hanggang 500,000 tree lang. Kasi meron kang naka-delete. So, parang in-adjust. In-adjust niya lang kung ilan yung na-delete. So, isa lang ang consider niya. Isa lang, Pag hindi dalawa masama. Pag dalawang row, hindi na niya pwede. Hindi, pag dalawa yung na-delete niya, mag-a-adjust lang uli. Mag-a-adjust lang. Basta adjust yan, adjust kung ilan yung... Kaya sabi ko sa inyo, making sure na yung kukunin yung column doon sa count A, hindi siya nabablanko. Pero kapag nabablanko siya, hindi effective yung magiging range nyo, yung data nyo. Okay? So, hindi applicable yung dito automatic kahit may blanco siya. Hindi siya pwede. Okay? Tingnan ko kung meron akong wala akong last row. Meron namang formula meron namang VBA sa internet na functions na kuhanin niyo yung last row. So paste niyo yun dun sa may personal nyo at yun ang gamitin niyo. Yung last row. So kukunin niya. Okay? So dito, so nakuha na natin yung dynamic range natin. Okay? So halimbawa gusto niyo i-analyze. What is the percentage growth from 2015 to 2014? 2016 to 2015. Okay? So una, tanggalin muna natin yung data kasi hindi naman natin, yung grand total. Hindi naman na natin kailangan to. Remove grand total. Okay? So meron tayong sales. Sales dito. So duplicate lang natin yan. Okay, so magkakaroon tayo ng another. So ito count, ibig sabihin binibilang niya lang. Pagka count ang nag-appear, pwede niyong i-change sa count, sa sum, kung sum ang gusto niyong kunin. Okay? So dito lang siya nagbabago. Pero ang kukunin natin, hindi count, kung hindi yung percentage growth. So lagay natin dito either evolution or growth percentage. So yung growth percentage natin, syempre itong honey nito, itong growth percentage nito, wala siyang i-compare kasi wala naman siyang 2013. So magpa-blanco to dapat. Okay? So pag in-click natin siya, either dito or dito, right click and then show value as. So yung show value as, difference percentage from. So difference percentage from saan? Ano yung kukunin natin? Yung years. So years previous yung magiging base natin. And then okay. Yes. So mag-a-appear na yung, so meron, ibig sabihin, meron tayong, dito wala tayo, di ba? Kasi wala kang ng comparison from 2014 to 2013. So ibig sabihin, meron tayong growth 2015 to 2014. So ang gawin mo na lang, i-hide mo to. Kasi hindi mo na siya pwedeng delete eh. Hindi ka pwedeng mag-delete ng part ng pivot table. So hide natin. So ibig sabihin, meron kang 26% growth from here 2015 to 0.26 lang pala, 0.26% from 2015 to 2014. So para mas maliwanag yung analysis mo, lagyan mo siya ng conditional. Kapag negative, pababa. Pag positive, pataas. So lagyan natin. So pag gusto niyo i-highlight, kasi kung mahaba yan, kung meron kayong, let's say ito, per month lang, lagi siyang 12.
let's say kung per items or per store or per city, kung marami siya. So highlight nyo lang. So nakikita nyo tong plus. Pag inaklik nyo dahan-dahan, ayun, makikita nyo yung arrow down. Pag nakita nyo na yung arrow down, i-click nyo lang. Automatic, i-highlight nyo lahat ng growth percentage. Kung marami naman siya. Pag na-highlight nyo na, Alt-OD, yung shortcut natin na conditional formatting. Okay? Alt-OD. And then, new rules. And then, icon set. Icon set natin. Okay? Sa icon set, appear natin yung para mas madali natin makita, meron tayong up and down. Pag down, red. Pag up, positive. Pag same lang, is yellow. Parang same lang siya. Pero i-change nito ng number. Para greater than 0 is green. Less than 0 is red. Pero pag 0, normal lang. Then okay. Then okay. So madaling siyang makita. Visible sa inyo. And then tanggalin nyo lang yung grid lines para hindi na nakakasagabal yung green dito ay yung lines. So meron na kayong makikita na ito pala bumaba, ito tumaas, ito bumaba. In one pag nakita nyo kaagad, makapag-decide na kayo na may bumaba, may tumaas. Okay? So yun yung distribution nung per month at saka per year. Halimbawa naman sa region and sales. Dito filter pa kayo ng filter, di ba? Meron na sa 2010 yung slicer. Sino na gumamit sa inyo ng slicer? Wala pa rin? Ikaw pa lang? So yung slicer naman, imbis na maglagay kayo rito, let's say yung report filter, pwede nyo siyang gamitan ng slicer. So halimbawa, tanggalin na natin to. Kasi madalang na lang gumagamit itong report filter nito unless na iti-trigger niya doon sa formula niya. Pwede yon. Pwede kayong gumamit ng report filter. Pero ngayon, sa 2010 above, slicer na yung ginagamit. So, sa option, punta kayo ng option, insert slicer. Halimbawa, mag-insert tayo ng sales rep, and then region, and then let's say product na rin. Okay? So, baguhin natin yung, so, ganito yung mag-appear kapag nag-insert kayo ng slicer. Meron tayong design, and then region, meron tayo dito, and then product. So, para magandang tingnan, bilangin nyo, ilan ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. By default, ang number of column niya ay 1. By default yon. Pero kung gusto nyo ng from vertical to horizontal, bilangin nyo lang kung ilan siya. 7 siya, di ba? So, lagyan natin ng 7. Ibig sabihin, 7 column para mag-horizontal siya. Ay, yung product pala yung napindot ko. So, yung region natin, gawin natin 7. Okay? So, lagay natin dito. And then, up natin. And then, palaki natin. Okay? Pindutin niyo yung Alt para mag-align siya dun sa cells. Okay? So, ibig sabihin, hanggang dito na yung region natin. Kung ayaw nyo may region dito, alam niyo naman na automatic, pag nakita niyo yung Canada, East, Mexico, ay region siya, pwede nyo tanggalin. Slicer settings. Tanggalin natin yung display. And then, okay. Tanggal ba? Sales rep pala yung natanggal natin. Ito, region. And then, okay. Okay. So, sales rep natanggal natin. So, pwede nyo i-click pataas ito. Okay. And then, dito, sa region, let's say, pwede kayong mag-change ng by 3 or by 4, and then pwede nyo i-design nyo ng okay, and then dito pwede rin ng let's say by 4 din. Okay, and then drag nyo. Okay, so meron na kayong data, let's say Canada. I-click nyo lang. Ano yung nasa Canada? Ito yon. Let's say Belen in terms of product. So ito yon. So let's say Ann Singleton, sales rep. So ito yung sa kanya. So pag in-click nyo lahat, highlight nyo lang.
Ito yung kay singleton sa lahat ng product. Sa lahat naman ng region, so click nyo lang lahat. So mag-appear na. Okay? So yun yung gamit ng slicer. So click nyo, automatic. Kumbaga parang filter lang. Sa report filter, imbis na doon nagsiselect kayo ng drop down, dito naman ay kiniklik nyo lang siya. So automatic na siya. So lahat. So pwede kayo mamili kung ilan, isa, dalawa, tatlo, pwede siya. Okay? So ito yung trabaho ng slicer. So pwede nyo siyang gamitin sa report summary. Okay? So may tanong? May possible, sir, like you have two different pivot tables. Like I want separate like for year 2015, then I have 2014. Okay. So two different tables yun. Yung pivot tables. Tapos you can use like... Pero isa lang yung, pwede rin. Pipindutin ko, then both tables will be updated. Dito, kunyari mo, i-click mo siya, and then pivot tables. So lahat ng pivot table mo na nandun sa file na yun, mag-appear dito. I-click mo lang siya para nakalink. I-click mo siya rito. So punta ka rito, i-click mo lang kung ano yung slicer na gagamitin mo, and then pivot table connections. So i-click mo lang yun. Kasi mababasa niya rito kung ilan yung pivot table mo. At kung nasa ang sheet siya. Halimbawa, ito nasa pivot table 1 sheets. So i-click, let's say, mag-create tayo ng isa pa. So meron siya dalawa, di ba? So delete ko to. Delete ko rin to. Delete ko to. Okay? So dito wala siya, di ba? Pero dito, meron tayo. Okay? So pag click ko yung Canada rito, dapat Canada rin yung mag-appear dito. So, how much ni? 680, 475. Pero dito hindi. Hindi siya magkamukha, di ba? So kailangan pag nag-click ako rito, kamukha rin nung nandito. So pwede mo siyang i-link. So right click, click mo to, kung ano yung i-link mo, and then option, pivot table connections. So nag-appear na siya dito, di ba? So hindi siya nakalink. So i-link natin, okay, and then okay. So ibig sabihin, pag binago ko to, let's say west. Ano yung total ko? 14,346. So dito dapat 14,346 din. Okay? Tanggalin natin yung kuan ito. Kasi hindi na-connect itong kuan natin. Itong dalawa natin. So 98,050, 98,050. So magkamukha siya. So kung ililink mo lahat, click mo rin ito. Kung gusto mong ilink pati ito, options, pivot table, link. Okay. And then link din natin to. One by one, sir. One by one yan. Kung ilan yung slicer mo. Ganun din yung number of times na ililink mo siya. So, nakalink na siya lahat. So, pag kinlink ko yung Canada, pag kinlink ko tong Vicky, so dapat ang total ko ay 197,698. So, dito rin, 197,928. So, dapat parehas din siya. Okay? Kung magkaiba naman sila ng table, kunyari mo ito ay hindi naman ito ay tungkol sa date. Let's say, tungkol ito sa product. Ganun pa rin siya. Kung product naman siya, so let's say, delete na natin ito. Ganun pa rin yung total mo. Dito naman, in terms of month, so meron kayong month-wise summary, dito naman ay product summary. Pero yung total niya, same pa rin. Dapat same yung total. Kasi dito, in-split lang natin by product. Dito ay in-split natin ng by month. So, Mexico. Halimbawa, Mexico. So, ito ay split ng Mexico by month. Ito ay split ng Mexico by product. Pero parehas lang siya. So, pwede nyo i-link yung slicer. Okay? So, isa yun sa power ng slicer. So, may tanong? Sir, applicable lang yan dun sa uniform na data? Pagka isang data source lang yung kinukuhanan mo. Kasi halimbawa, doon sa isang data source ay
Let's say dalawa na. Meron kang month dito sa kabila, yung isa naman sa kabila, wala. Hindi mo na may link. Iba't ibang table, pag minsan sa master file, anak eh. Pag sa master file naman, ibig sabihin kailangan meron silang common para ma-link mo siya. Kung meron common, pwede siya. Pero kung walang common, hindi mo siya pwedeng i-link. Kasi hindi niya mababasa dun sa kabilang pivot table. Okay? What if may sa data mo, sir, nag-update ka, like in that case, yung region mo, you have additional one. Okay. So automatically ba yung size mo will automatically updated din siya or automatic let's say dito, mag-appear tayo ng different copy, then paste natin. Yung region natin ay let's say test. Automatic mag-appear yun kasi connected siya eh. So pag ni-refresh natin, refresh. So, palaki natin, gawin natin, magiging 8 na siya, di ba? Itong kuha natin, kasi nagdagdag tayo ng test. So, 8 na yung region natin. So, ayun, meron na siyang test. So, you have to go to that, sa column ka or not? Sa column. Hindi, kasi 7 lang siya, hindi mo siya makikita. Kasi nandun siya sa may ilalim. Okay. Kasi 7 lang yung column natin, di ba? So, nasa ilalim. Pero automatic, magdadagdag siya. Kung nagdagdag ka ng region doon. Kasi, kaya siya nagdagdag, kasi yung range natin ay dynamic. Kinakapture niya yung nasa ilalim. Kasi pag kinapture niya lahat, pati yung sa may, yung, let's say, sales rep ito, di ba? So, halimbawa, magdagdag tayo ng sales rep. Copy, paste. Sa sales rep natin, let's say, Roger. So, kailangan magdagdag yan sa sales rep dito. Pag ni-refresh natin. Nagdagdag siya automatic. Kasi kinakapture niya yan. Kaya lang dito, hindi mo siya makita kasi 7 lang yung inalaw natin. Idadagdagan mo siya. I-allow natin as 8 para makita mo yung dinagdag mo na test. So, makikita mo yan. Okay? So, ito, Vicky. So, Roger. So, ito lang yung kay Roger. So, automatic siya. Pagka nagdadagdag ka, kaya yun yung kainaman ng dynamic range. Kasi kung ano yung nandito sa range mo, kapag ni-refresh mo yung pivot data mo, kung nag-create ka ng slicer, automatic, idadagdag niya rin yung dinagdag mo. Okay? Pwede another question. Pwede. Sa data mo, I want to keep yung format, sir. For example, in that case, may percentage ka. So, gusto ko in percentage and then dun sa pivot table, dapat it should be shown din as percentage na format. Kapag kinuhan mo, pagka ni-refresh mo. Opo. Whatever yung format na ginamit ko sa data would be the same format na ginamit sa pivot table. Hindi siya pwede. Kailangan, babagay mo rin siya. As in, kahit dun sa may number, let's say yung number natin kanina is whole number. Kapag nilink natin dito, minsan meron na siyang decimal point, di ba? So, hindi siya pwede. Unless na lang kung gagamit ka ng power pivot. Ang power pivot kasi, kung ano yung source na format mo, yun din yung i-capture niya rito. Pero sa power pivot yun. Pero dito sa pivot table, hindi siya pwede. Hindi siya. In that case, you have to do it every column. Let's say, you have several columns. Let's say kung dito siya magbabase. Kung ilan yung nandito mo, dito sa values nito, let's say meron kang, tanggalin natin to. Dito meron tayong 1, pero 2 columns. Di ba? So, ibig sabihin, pwede mong baguhin itong dalawa nito in one shot. Pero hindi mo sabihin na 1 column, tanggalin natin yung pan. So, dito 3 siya. 3 yung nakalagay. Pero dito, isa lang. So, ibig sabihin, pag nagbago ka ng isa rito, number format, magbabago lahat. Kahit 3 columns siya. Kasi isa lang yung nandito mo eh. Pero kung nandito mo ay dalawang beses ka magbabago. Dito sa values. Even if you change, like for example, ang sales set, punta siya doon sa report filter. And then, I have to bring it back sa mag-re-retain niya ba yung formatting? Yung format? Because sometimes nagbabago din siya
Like, I-right click mo siya, and then pivot table options, and then yung format mo, preserve, ito sa column lang ito eh. Pag check, tingnan mo to kung naka-check siya. Kasi pag nag-update siya, preserve cell formatting on update. Kung naka-click siya. Pero yung, let's say, lagay natin yung ano to, yung product. Let's say product dito, hindi siya years. Okay. Tanggalin natin to. Okay. So how many columns we have? So, click natin, delete muna natin to. So marami tayong columns, di ba? So itong columns nito, ibig sabihin, pag nagbago tayo ng number format dito, lahat yan magbabago. Let's say by 2. Okay? So nagbago siya by 2. Lahat. Pero, ang nakalagay lang natin dito ay isa. Let's say, tanggalin natin yung date. Let's say, ilipat natin si product dito. So 2 pa rin siya. Hindi pa rin nagbago kasi nakabago na yung sa sales. Hindi man natin ginalaw yung sales natin eh. So you have to format it again. Alin? Yung numbers. Ito numbers? Hindi, binago kasi natin kanina eh. Nung nag-change tayo, di ba, ginawa natin dalawa. Kaninang nandito kasi, okay, itong nandito, so let's say ito yung years natin. And then ito yung date. Ayan. Ang original, original format natin ay 2 decimal, di ba? 2 decimal. So let's say baguhin natin. Right click, number format. Let's say gawin nating currency natin. Let's say gawin nating dollars. AED na lang. Okay? Then okay. So AED na siya lahat. Yeah? So pag binago natin, tanggalin natin yung date. Lagay natin yung product dito. So AED pa rin siya. Kasi hindi naman natin pinalitan itong values natin eh. Unless na maglalagay ulit tayo ng panibago rito, let's say price. Ito lang yung babaguhin natin. Yung price natin. So ito yon. So let's say gawin nating sum. Value field setting, sum. Okay. So ito lang yung babaguhin natin. Kasi pangalawang nilagay na natin yon. So let's say gawin nating number format, separator by whole number na lang. Then okay. So whole number na siya. So kahit na ilagay nyo uli, ibalik nyo uli yan dito, same format pa rin siya kasi hindi na natin ginalaw. So AED, and then meron tayong separator by dollars. So kaya yung number ng times na mag-change kayo ng format, depende rito sa values. Kung ilan ito, ganun din yung times na mag-format kayo. Kung 30 ito, 30 times kayo maglalagay. Pero hindi ko kung ilan yung nandito. Let's say ang number ng columns mo ay 30 dito, hindi. Kasi minsan meron tayong column labels na more than 30 columns. Pero pwede nyo baguhin in one shot. Kaya didepende rin dito. So halimbawa ito, tanggalin natin yung years. So let's say lagay natin ay sales rep. So sales rep natin ilan yung sales rep natin? Marami siya, di ba? So sales rep natin ay meron tayong 56. So yung 56 items ay yung 56 column na yon. Let's say tanggalin natin yung sum of price. Ang lagay lang natin ay so meron tayong 28. So yung 28 na columns nito, pwede nyo baguhin na in one shot lang. 26 column pero one shot nyo lang babaguhin kasi isa lang yung nandito nyo. So pag binago natin, yun, right click, number format, and then let's say number na tayo, and then okay. So wala na tayong currency. So pares lang siya. Alt WFF. So mag-a-appear na yan. So kahit ilang column yan.
Ano sir? Another question. Ah, So, sir. yeah. Is there a way po na, like, in that case, one by one natin nilalagay siya sa box? Alin? Like, for example, ito, sales. We pick it for example sa taas, then drop natin doon sa values. What if I want, like, 4 at a time lagay doon, instead of one by one nilalagay siya? Ay, sabay-sabay, hindi. Okay. Wala. Meron siya, puro check, i-check mo lang. Check Pero mo one by lang. one pa rin. One by one pa rin. Wala siya yung multiple. Yung multiple wala. One by one mo pa rin check. Yun, no? Kahit i-drag and drop mo, wala siya. One by one. So pagka kinlik mo lang siya, hindi mo siya i-drop. Kapag kinlik mo, pag text, automatic dito siya. Pag values naman, dito. Yun yung by default niya. Kapag hindi mo siya drag. So ito, At saka in the order na i-click mo siya, not in the order of yung sa data mo kung saan siya nauna. Like for example, sa data mo nauna yung units and price. So if i-click ko ba yung unit, mapupunta siya. Then Doon sa ilalim. i-click ko yung price, would be next to it or... depende. Pag kinlik mo rito, di ba dito siya nagpunta sa rows. Kailangan pag yung unit, saan mo siya ilalagay sa values. Kung sa values siya, or yung price, dito, under siya ng sa sales rep. As dito sa sales, and then count if. Kung ano yung huli mong dinrag, yun yung nasa bottom. What I mean, sir, is yung sa data mo is yung placement ka sa column, nauna kasi yung like yung units. Ito columns. Yeah, units, price, then another sa data. Ay, sa data mismo. Opo. Okay. I want to see it in the order din na ano siya sa according sa Dito mo siya makikita kung ano yung nandito sa original mo rito. Let's say sales rep, product, region D. Yun din yung makikita mo rito. Like for example, Sales rep. Dito siya. Kunyari mo, ang nandito mo ay ang starting niya is sales, di ba? sorry, and then for example, in that case, sir, units, price, discount, sales, automatically, pag nag-click ako, it will go sa values. Correct or no? Yung Andun sa discount unit. dito? Opo. So, pag nag-click ako ng units, it Let's will say- go automatically sa values. Wala siya rito. Pag Okay. units mo siya, Okay. pag kinlik mo, depende kung saan siya pupunta. Pero pag text, automatic dito siya pupunta. Dito. Okay, let's say Pag yung text. price. So it's, Let's say yung price, tingnan natin kung saan siya pupunta. Dito rin. Pero yung sales, dito siya automatic sa values. So yung pagkakalagay niya dun sa baba would be kung kailan mo siya i-click, not the way na sa order ng sa data. Hindi. Dito. So dito, yun. Pagka values, normally kasi pag values dito, like for example dito, number. Ayan na isa, data. Ay yung pan. The reason po I'm asking, sir, kasi for example, una is dalawa lang kiniklik ko. Okay. Then at a later stage, gusto ko idagdag itong isang na yan. Ibig sabihin, Pero I want to put it sa in between, for example, the way na doon siya sa... kiniklik mo siya rito Opo. para mapumasok Okay, siya initially dito. dalawa lang, hindi lahat. Out of the 4, for example, dalawa lang siya. Okay, later on, gusto ko magdagdag siya ng isa, pero gusto ko makita na itong dinagdag ko, like, ito, price, discount, sales, in that order. Is that or? Okay, so sa umpisa, price at saka sales lang ang kinig ko. So yun yung mga pupunta dito. So later on, gusto ko Gusto mo pag kinik isama yung yung discount, discount, dapat hindi kailangan rin price, siya, discount. hindi pwede. So kailangan pa rin kailangan i-move. Hindi siya. Pero tingnan natin kung base dun sa source kasi may nakita ako pero sa Power Pivot ko lang siya nakita eh. Depende kung kunyari mo dito price, discount, sales. Kapag kinlik mo siya, automatic papasok siya dun sa may dapat dito sa may price. Kung dito natin yung price, let's say tanggalin natin to. Okay? So yung price dito, di ba? So ito, pag kinlik natin yung price, dapat dito siya pupunta. Pero before sales. Yun yung gusto mong mangyari di ba? So pag kinlik natin yung price, hindi siya pupunta rito.
Doon siya may after. After siya pupunta. Kung number siya. Pero dito, hindi ko lang alam kung bakit ayaw niya dumiretso ng values. Yung price naman natin is considered as number. Kasi dapat itong price nito, direct siya. Pag kinlik natin dito, automatic siya pupunta siya ng values. Pero nung kinlik natin, pumunta siya ng row levels. So, row level siya nagpupunta, di ba? Hindi dapat dito. So, pag kinlik mo siya, dito dapat. Kaya lang, ang problema nito, dito sa ilalim. Unless na lang kung idadrag mo pataas. So, wala siya yung automatic na kapag kinlik mo, kung ano yung posisyon niya rito, yun din yung magiging posisyon niya dun sa values. Wala yan. Hindi siya pwede. Okay? Add to values. So, ang gagawin mo na lang, let's say, count price. Sa price. So, pag kinlik natin, right click, add to values. So, ilalim pa rin siya. Wala yung depende dun sa may sequence ng data natin. Hindi siya pwede. Kung ano yung first come first serve pagdating sa values. Yun ang sequence. Okay? So, may tanong pa? Pwede ko mahirap. Pwede. Sorry. Okay lang. Very interesting na kasi siya. Sige lang. Pwede, marami to sa pivot table. Napakalawak kasi. Napakalawak ng pivot table. Sige. So, like in that case, there's sum, then count. Iba-iba yung operation. Sum, count. So, sa ano mo, sometimes, di ba, sum, count. Pwede bang, like, gusto ko lang lahat sum in one shot. Hindi, depende. Hindi. Dito ka magbabago. Isa-isa na naman. Dito siya. Dito siya magbabago. Wala siyang by default na. Kasi yung count na sinasabi niya, pwede kasi, yung values, kapag sinabi yung value, yung total niya, automatic sum yun. Kaya lang, naglagay na tayo dito kanina ng sales. So, yun yung pinakategorize niya as values. So, itong count nito, pwede siyang ilang beses mag-appear yung price or yung total niya or yung average. Pero most of the time, sum and count lang yung nag-appear. Yung sa pivot table, hindi pwedeng gawin yun. Pwede. Sa pivot table itself na like, may marami kang data na naka-count siya. Okay. And then, lahat ito gawin ko naka-sum at one given ano lang. Pero ilan yun na dito sa may data mo? Marami Sa may siya. values? For example, Sa may values marami? Marami siya. So, sum, naka-sum, sum, naka-count. So, So, sa pivot table mo, may ang columns mo, count, may count, sum, sum. count, sum. Is- Yung mga count na yun, because yung puro sum na, so sum siya lahat. So, instead of, changing one One by one to sum, kailangan so, medyo ipalitan mo na. time Hindi, consuming. one by one. Yung count, kailangan palitan mo ng sum lahat. oo. So, you have to do it one by one also. One by one. Dito mo siya babaguhin. Pwede mo siyang baguhin dito. Value field setting. Pwede rin sa pivot table na, saan ba yung ginawa nating pivot table? Dito rin. So, lahat ng may count, di ba? Kaya lang, itong lahat ng may count nito, isa lang siya. Ito lang yung price. Kasi pag in-highlight mo rin yan, lahat ng may count lang, yun lang yung ma-highlight. Pero, isa lang siya. Kasi marami naman. In their cases, marami ka rin. Pag marami, depende rin dito sa bilang nito, sa values. So, dito pa rin siya. Ito kasi, pag binago mo tong, let's say, gawin nating value field setting, lahat ng may count na kaugnayan sa price, yun lang yung mababago. So, pag sanam natin, so magiging sum na rin dito. Kaya kailangan, one by one ka na naglalagay dito, titingnan mo kung ano yung nakalagay. Pag count siya, automatic, change mo na kaagad. Pero pagka sum, okay na yung pagka-sum. Kasi hindi mo nang babago yung pag-sum, di ba? Ang binabago mo lang yung count. So, halimbawa dito. Kasi pagka product, kunyari mo product, nilagay mo rito, automatic count na yan. Kaya lang yung nilalagay mo is number, di ba? So, dito, count na automatic yan. Ano yung naglagay niya? Count. Okay? So, dito dapat, by default, kasi hindi ko alam kung bakit ayaw magbago na. By default kasi, pagka value siya, kailangan sum yung default niya. Dito, hindi siya count. Okay?
So marami pa rin dapat i-explore. Kasi napakalawak ng pivot table. Pero sa power pivot, kung ano yung source, yun yung gagamitin niya. Yun yung kaibahan ng power pivot sa pivot table. Halimbawa, kung ang source mo rito ay dollar sign, dun din, pagka pinivot mo siya, dollar sign din siya. Yung mag-appear. Based on the source. So, pag click mo siya, number format, meron siyang option na source. Katulad nito. Let's say, tingnan natin. And then, options, slicer setting. Dito, hindi siya nakalagay. Ito, parang ganito. Merong source na nakalagay dito na sort based on the source. Nakalagay. Dito sa pivot table yon. Pero dito sa power pivot yon. Pero dito sa pivot table, wala siya. Hindi pwede. So, ayan, kailangan mo lang isa-isahin din. Kung ilan yung values nandito. Okay? So, may tanong pa? Meron pa tanong? Okay, so break muna tayo ng 5 minutes and then we'll continue. May init-init na ba? Painit na yan. Halos nakapatay na eh. So sa pivot table, meron pa rin tayong let's say number format. Ibalik natin sa dati. So pwede nyo pa rin gamitin yung mga nandito na tanggalin natin yung sales region, tanggalin natin date, and then product. Okay, so dito naturon natin yung top 1, top 2. Pwede rin nyo rin ilagay yung, let's say, meron tayong region. Okay, let's say, lagyan natin yung region. Okay, so how many percentage yung total, how many percentage ito dito sa total, or how many percentage ito dun sa pinaka grand total. So pwede rin siya. Kaya lang dodoblehin nyo rin sa sales. Okay, and then ito gagawin nyo ng percentage nung total. Show value as percent, let's say percent of the grand total or column total. Ang column total is yung buong column niya. So let's say column total. Ibig sabihin ay 3.8% nung pinakadulo mo. Ang pinakadulo mo is 100%. So ibig sabihin out of 3.8%, so meron siyang 3.8% distributed to region Canada, East, Mexico, while West, Northeast, South, and West. So ito yung sa 100%, sa 3.8% total nito. Okay? So makikita nyo yung percentage distribution ng, let's say ito ay kay Hubert na total, 3.8% lang siya. But out of 3.8%, saan nanggaling yung 3.8% na yun? So, meron kang by region na Canada, East, Mexico, Midwest. Okay? How about naman kung sabihin, let's say sabihin natin, hindi, gusto kong party na out of 100% kay Hubert, how many ang Canada, ang East, ang Mexico, ang Midwest. Para pag tinotal mo to ay 100%. So, meron pa rin tayong right click, show value, parent, percent of parent row total naman. So, pag kinlik mo siya, so pag tinotal mo to, kailangan 100%. Pero, in overall, 3.8 lang siya. So, ayan, pwede rin yan sa analysis ng sales. Kung ilang percentage. Okay? So, delete natin. So, dito, pwede nyo pa rin laro-laro. Depende kung ano yung gusto nyong
kung ano yung pangailangan yung data. Kasi yan lang yung karamihang ginagamit ko dyan. So, yung mga percentage na yan. Tapos yung normally lang naman, yung evolution, which is the growth percentage from previous year. At saka yung ranking. Kaya meron tayong show values ranking. Rank smallest to largest or largest to smallest. Okay? So, may tanong? Sir, asan ulit yung top 10 or top 20? Top 20? Dito ka makiklik. Kailangan dito ka mag-filter. So, values, then top. Hindi dito. So, minsan may naglalagay pa rin sila ng calculation dito. Let's say sa sales. So, tanggalin natin ito. Let's say region natin. Okay? Price. And then, units. Okay? So, nag-count siya, di ba? Kailangan natin ng value field setting sum. Okay? And then here, value field setting sum. Okay, right click, number format, number natin ng, okay, and then ito rin, number format. Otherwise, kung tingnan natin kung pwede siya, kung marami, highlight nyo, Control G, Alt S, O, which is constant, and then OK. O kaya highlight nyo lahat. Control G, Alt S, O. Hanapin nyo lang ay yung numbers. And then OK. So, i-highlight nyo yung numbers. Control 1, and then number 0, and then OK. So, nag-change siya ng format. Okay? So, nung nag-change na siya ng format, ang kukunin natin is, let's say, ito yung price natin, space. Ito yung units natin, space. Pag minultiply natin yung price and units, ano yung total? Yeah? Minsan ang ginagawa natin is, let's say, meron tayong product dito, or yung lagay natin ng slicer, yung product. Okay? So, sa product natin, let's say, Belen, kailangan meron tayong total sales or Carlota Doublers. So, kailangan i-multiply natin price times units. So, meron din tayo ditong from options, calculated field. So, meron tayong calculated field. Let's say, sabihin natin dito ay sales space. Ano yung sales natin? Price times unit. So, lagay natin, double click natin yung price. And then times units. And then, okay. So, makikreate siya ng bago. So, tingnan nga natin kung tama. Equals, ito, times, ito. So, control 1, number format. Okay. So, ibig sabihin, more than 2, 1, 2, 3, 4. 12 digit. So, ito na yung tama siya, di ba? 319,545,350. So, ibig sabihin, minultiply niya rito from here. So, minumultiply niya lang. Price and units. So, pwede kang gumawa ng sarili mong formula using the calculated field dito. So, meron tayong calculated field. Okay? So, yun pa yung isang gamit ng Power Pivot. Pwede kayong gumawa ng sarili nyong formula kung i-multiply nyo lang yung price and units or discounts or price, units, sales. So, depende sa inyo kung ano yung pangailangan nyo. Okay? So, laro-laro nyo lang siya. Makikita, basta alam nyo yung pinaka-basic nung pivot table, kayo na mismo yung makaka-discover na kung ano yung pangailangan nyo. Lalo na kung medyo advanced, tanungin natin si Google. So, yan yung number 1 na kaibigan ko, si Google. Lalo na pag nasa office ako kasi
Hindi ako mapag-YouTube. Best friend ng lahat. Si Google. Kasi pag may mga tanong din ako, lalo na sa mga code, sa BBA code, si Google lang din yung tinatanong ko. Okay? So, clear tayo doon? Meron akong isang tanong, halimbawa, okay. So, lagay ko rito. Meron akong 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5. Okay. Una, paano ko makikita yung duplicate dito? Gamitin natin yung data, remove duplicates. Okay? Nag-remove siya. Balik natin. Ano bang dapat hindi siya mag-remove eh. Meron kasi kaming data na na-encounter. Okay, tingnan natin. 1, 2, 3. Mahirap pag peke yung data. Five, 6, 7. Okay. Tingnan ko kung mag-remove to. Nag-remove. Meron kaming data na ayaw talagang mag-remove. Pag ni-remove namin yung duplicates dito, ayaw niya. Tapos, kapag ginamitan namin ng count A, let's say, kasi galing sa sa database eh. Kaya hindi natin masabi na kung anong characters yun eh. Pag ginamitan namin ng count if, ayaw niyang magbasa. So dito nababasa niya pa rin. Ibig sabihin duplicate ito. Ngayon nung chinek namin, kasi ang pinantest namin is let's say ito. Ang pinantest namin, chinek namin kung ito. Tingnan natin. Nababasa pa rin siya. Nung chinek namin, meron siyang extra space. Yung isa wala. Pero dito nababasa siya as duplicate. Doon sa pinaka-data namin, hindi siya mabasa na duplicate siya. Pero pag ina-upload namin sa Power Pivot, kasi Power Pivot yun eh. Sa Power Pivot kasi, meron kang tinatawag na relational. So, kailangan yung unique values mo, wala siyang katulad dun sa i-relational mo dun sa raw data mo. So, kapag meron siyang katulad, mag-e-error. Kailangan sa unique values. Ngayon, chine-check namin, ginamit na namin itong remove duplicates nito. Ginamit na rin namin yung count if. Sa count if, lahat lumabas siya 1. Kasi lahat nga unique eh. Pero nung chinek namin yung yung trim niya, meron pala siyang unnecessary space na hindi niya makuha. So ibig sabihin, pag meron siyang unnecessary space, dun sa may isa, hindi siya magkakatulad na, katulad yung ginawa natin sa sales. Sales, space, at saka yung sales, yung isa. Hindi siya magkamukha, di ba? Pero same word lang siya. Ganun yung nangyari dun sa data namin. Nakakala na, kwan yun, libo yun. Paano mong isa-isain? So, ang ginawa namin, yun nga, nag-trim kami. Nakita namin yung duplicate nung tinrim. So, natanggal yung space niya. Kasi minsan may mga data tayo na kinukuha natin sa database or sa internet na hindi naman sa space. Kung titingnan mo, parang space lang siya, di ba? Pero kung i-check mo siya, hindi siya space character. Kasi meron tayong mga code, hindi ko lang alam kung meron ng code dito. Bilangin natin, magbilang tayo ng 1 to 10. Let's say field series equals
Okay, let's say times 2 natin. 9 na lang natin. Equals this F4 plus 1. Okay. So kung titingnan natin dito, equals character So ito, masasabi mo bang space yan? Di ba? Sa character, ito ba masasabi mong space? Ito ba masasabi mong space? Ito masasabi mong space? Kasi minsan ganyan yung ginagamit eh. Okay? Pero ibang kumbaga, parang ibang character siya or ibang code. Pero pagka in-extract mo, hindi mo siya matanggal, lalo na ito. Di ba? Minsan nag-a-appear yan, nakikita natin sa system natin or sa mga data natin. So, ayun yung nangyayari. Kumbaga, parang ang hirap check-in ng mga data natin kung galing sa database. So, minsan mayroong mga unnecessary characters. So, ito yung mga tinatawag nating unnecessary characters na iba-ibang solusyon na pwede natin gamitin. Pero, kung marami tayong alam na functions, katulad ng trim, clean, yung mga functions na pwede nating pang-remove dun sa mga unnecessary characters. So, pwede natin gamitin. Or yung mga technique na sinasabi ko, yung mga extra space, like for example, meron kayong akala nyo space yung nandun or yung before. So, i-copy nyo lang and then Control H, then paste nyo, ay replace nyo. Ngayon, kung hindi natanggal lahat, ibig sabihin, magkakaiba siya. So, copy lang kayo ng copy hanggang sa matanggal lahat. Kasi iba yung character nun, hindi siya magkakamuka. Okay? So, meron pang mga tanong? Ano pa yung mga